Bago po tayo magsimula ng ating devotion, tayo po ay muling manalangin. Amin naming Diyos na mabiyaya, banal, makapangyarihan sa lahat. Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Patuloy po kami na nagpapalinis sa inyong harapan, nagpapasiyasat, anuman pong kasalanan na meron kami, patuloy niyo po kaming patawarin at kahabagan. Ama, ang dalangin po namin sa pagkakataong ito ay samahan niyo po kami sa muling pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Dalangin po namin na mangusap po kayo sa amin at maunawaan po namin ito at higit sa lahat ay maisagawa po namin ito sa aming mga pamumuhay. Samahan niyo po kaming lahat. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang magbukas ng aming puso at isip at kayo lamang po ang maitaas at maparangalan sa lahat po ng aming gagawin. Purihin po kayo at sambahin, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo tumungo sa ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay meron po bang gustong magpasalamat sa Panginoon? Sige po, Nanay Elena. Ilan taon na po? Salamat sa Diyos. Oh. Grabe. Biyaya po talaga ng Panginoon. Sino pa po ang gusto magpasalamat? Sige po, Tatay Nemen. Papasalamat po ako sa Panginoon. Lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat may pangyayari pa na dumating, salamat sa biyaya ng Panginoon na nagdulot din naman ng aming pagkita na kapatid na tumating kahit ibang bansa. Opo. Nagkaroon kami ng sharing time, nagkaroon kami ng pag-uusap, kasi kahapon Saturday, nagkasama kami. Maganda naman po, naging kagalakan po sa bawat isa yung passive ko na pinabibigyan ng Panginoon sa akin na ang isang mananampalataya kapag ito na pumapanaw na, precious sa harap ng Panginoon. Opo. Nagkaroon naman ng comfort sa bawat isa po, nagkaroon ng katuwa, nagkagalakan. At yung kasiguran pa ng buhay na bagamat kami matatanda ng magkakapatid, yung kapatid ko 78 na, yung sa 83, ako 70 na. Sabi ko, malapit kami tayong makunin ng Panginoon. Sana handa tayo ng Diyos sa bagay na dating ngayon. Kaya salamat po sa Diyos sa bagay na yun na ginamit niya yung salita niya. Naging nagdulot ng comfort sa bawat isa. Po, pinagpapasalamat ng Panginoon. Opo, salamat po, Tatay Nemen. At ang Diyos naman po ang may hawak ng buhay. Pero tama nga po na we should number our days para po ay alam natin kung paano tayo mamuhay. Sino pa po ang gusto magpasalamat? So nagagalak po namin ulit kayo makasama, Tatay. Nung nakaraang na-miss po namin kayo eh. Opo. Sino pa po ang gusto magpasalamat? Sige po. Opo. Ayun. Praise God. At salamat po sa Panginoon, sa mga ministry na kanyang ibinigay sa atin upang magpalakasan at hopefully po sa mga susunod na mga events ay naroroon po kayo para mas lalo po tayong makapag-fellowship bilang mga mananampalataya sa kababaihan, kalalakihan, at sa mga ibang ministry pa po. Meron pa po gustong humabol? Kung wala na po, ay samahan niyo po ako sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 9, mga talatang 1 hanggang 5.
Romans chapter 9 verse 1 to 5. Ito po yung ating magiging devotional topic sa umagang ito sa Romans chapter 9 verse 1 to 5. Ang title po ng ating devotion ay A Heart for the Lost, no? O yung puso ng kung ano yung isang puso sa mga nawawala, o A Heart for the Lost. Ito yung burden ni Apostle Paul sa Israel. So yun po yung ating scripture reading sa Romans chapter 9 verse 1 to 5. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking buti sa pamagitan ng Espiritu Santo, na meron akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso, sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Sila'y mga Israelita na sa kanila ang pagkupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. So, yung key verse po natin dito ay yung verses 1 and 2. Pero sa 1 to 5 ay marami po tayong makikitang katotohanan at yun po yung gusto nating pag-aralan. So, dito po sa Romans 9, 1 to 5, ipinapakita po ni Apostol Pablo yung kanyang malalim na pagkalungkot, malalim na pag-aalala sa kanyang mga kapwa-Israelita na tumanggi o nag-reject sa ating Panginoong Jesucristo. So nakita natin, binasa po natin, no, dun sa verse 4 hanggang 5 na kahit po nandoon yung kanilang pribileyo na sila ay nasa plano ng Diyos, nasa kanila yung batas, nasa kanila yung pangako, nasa kanila yung mga tipan, hindi nila niyakap o hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. So dito po sa mga talatang ito, pinapakita yung pagkalungkot ni Apostol Paul o Pablo. And also, ang gusto po nating i-drive sa pagkakataong ito ay nawa, ma-challenge po tayo bilang mga mananampalataya na magkaroon po tayo ng puso na katulad niya. Ano po yung puso niya? Yung puso niya na nabibigatan para sa mga taong wala pa kay Kristo. So yun po yung gusto natin pag-usapan ngayon. Yung paano tayo bilang mananampalataya, paano po yung dapat maging puso natin? Especially po sa mga unbelievers o sa mga taong wala pa kay Kristo. So dito po sa 1 and 2, no, sabi dito sa English, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. So talagang dito idinidiin niya na ito yung kanyang nararamdaman, ito yung kanyang matinding pasakit sa mga kanyang kapwa Israelita, na gusto niyang sabihin na meron siyang genuine na concern sa kanilang spiritual na kondisyon, no? At sabi dito sa 1 and 2 and hanggang 3 po, no? Nakikita natin dito na yung kanyang genuine concern sa mga Israelita na wala sa Panginoon o sa mga bawat mananampalataya ay malalim, no? At sabi dito, meron siyang malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa kanyang puso. So, nakita po natin yung kanyang matinding concern sa kanyang mga kapwa kalahi, sabihin natin, na wala po sa Panginoon. At yun po yung isang makikita natin dito, nandun yung kanyang matinding
pagmamahal sa kanila, kaya siya po siya nakakaramdam ng ganito. Kasi isipin niyo po, no, si Apostol Pablo, bagamat siya ay apostol para sa mga hintil, hindi nangangahulugan po na nakalimutan niya yung kanyang mga kapwa-kalahi at doon siya nalulungkot dahil alam po niya na hindi lahat ng mga Israelita ay sumasampalataya sa ating Panginoon at doon po siya nalulungkot. So, yung isa pong makita natin agad dito, ano po yung ating puso sa mga taong hindi pa mananampalataya o wala pa sa Panginoon? Ganito rin po ba yung ating puso? Meron po ba tayong ganitong puso? Ako po, aaminin ko po sa inyo, nung aking pinag-aaralang ito, itong mga bersikulo na ito, talagang matindi yung konsensya, matindi yung sabihin natin yung pangungusap ng salita ng Diyos in the sense na sabi ko, patawad Panginoon kasi hindi po nagiging ganito yung aking attitude sa mga hindi mananampalataya. Most of the time, tayo bilang mga mananampalataya, parang nakontento na po tayo na basta tayo ligtas. Yung mga hindi mananampalataya, masyado natin silang dinedegrade, masyado natin silang sabihin natin hindi pinapahalagahan, masyado natin silang pinapabayaan, no? Na hindi natin nakikita yung matinding lungkot na dapat meron po tayo bilang mga Kristiyano, na sana sila din naman po, especially yung mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin, sana sila din naman po ay maligtas. So dito makikita natin kung gaano ka-concern si Apostle Paul. At yun po yung dapat magkaroon tayo na ipag-pray natin kasi sabi ko nga po, ako po, personally, wala pa po ako sa ganitong level na to the point na sasabihin ko, Lord, sana maligtas yung kamag-anak ko. Kahit ako na ang mapahamak, wag lang sila. Kasi yun po yung sinabi niya dito eh. Ang sabi niya sa verse 3, sapagkat mamagalingin ko pang ako'y ay sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. So, nandoon yung matinding concern niya, yung matinding lungkot niya, to the point na sinabi niya, Lord, mas gusto ko pa na ako na lang yung mapahamak kaysa sila. So, isipin niyo po yung matinding concern niya, yung heart niya. Di ba po? Yung heart niya sa mga taong ito na nandun yung burden niya, nandun yung kabigatan niya sa mga taong wala kay Kristo. Alam niyo po, dun sa Exodus 32:32, makita rin po natin na meron ding gunong puso si Moses eh. Pwede pong may magbasa nung Exodus 32, verse 32. So, nakita niyo po yung sinabi ni Moses, no, na sana patawarin sila ng Panginoon. Kung hindi daw, sabi niya, ngunit ngayon kung maaari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Antindi po, di ba po yung isang mananampalataya katulad ito ni Moses na Apostol Paul, nakita natin yung matinding concern nila. So, yung makita po natin kagad application, katulad po nila, we should have a very deep concern for those around us who do not know Christ. So, nawa, ipag-pray po natin na yung banal na Espiritu, baguhin po yung puso natin, na ma-burden tayo sa salvation ng ating pamilya, ating mga kaibigan, o lahat po ng mga tao na nakapaligid sa atin. Kasi hindi lamang po tayo nabumuhay bilang mga Kristiyano para sa ating sarili na wala na tayong pakialam sa kanila. Kasi minsan po nakakalungkot, no? While alam natin, ang unbelievers, sabi nga po kanina, ay
talagang hindi nila tayo maintindihan. Lagi silang salungat sa atin. Lagi silang kukontra sa atin. Pero hindi po nangangahulugan na magiging iba yung trato natin sa kanila. Kasi hindi po natin alam ang plano ng Panginoon sa kanila pa eh. Hindi pa po tapos ang pagliligtas ng Panginoon. So dapat po yung puso natin, hindi natin sila laging ginajudge agad na unbeliever kasi yan eh. Kaya ganyan eh. While mayroon pong katotohanan yun, kaya gumagawa sila ng gano'n kasi unbeliever sila. Pero dapat po, mas lalo tayong ma-motivate, ma-challenge tayo, magkaroon tayo ng puso, katulad ni Apostol Pablo, na malungkot tayo para sa kanila. Hindi po tayo magalit, pero malungkot tayo, Panginoon. Kung paano niyo po ako iniligtas, sana rin po, iligtas niyo rin po yung mga mahal ko sa buhay na wala pa sa inyo. So dapat ganun po yung maging puso natin. Kasi most of the time po talagang masyado nating sabihin natin parang masyadong masama yung tingin natin sa unbeliever na hindi na natin naiisip na kailangan din nila ng panalangin natin, kailangan nila ng kapatawaran natin. Pero po, ang balanse naman po nito, hindi nangangahulugan na mamahalin natin yung mga unbeliever. Una, magko-compromise tayo sa kanila. At pangalawa, ito-tolerate natin sila. Kasi po, ang sabi, di ba po, sa famous na verse na ginagamit tuwing Valentine's, yung love is... Sino po nakakano sa 1 Corinthians po? But the fruit of the Spirit is love, di ba po? Tas, love does not boast, no? Pero ang sabi po doon, love rejoices in the truth. So, yun po yung babalanse sa atin pag makikitungo tayo sa unbelievers na while kailangan natin silang mahalin, ibig sabihin, kailangan natin silang patawarin, kailangan natin silang pagpasensyahan. Pero, ang dividing line po palagi is yung truth. Kung wala sila sa truth, kailangan po manindigan tayo, kailangan i-correct natin sa kanila, kailangan ipakita natin sa kanila kung ano yung katotohanan. But still, in a loving and gentle manner. So, yun po yung unang makikita natin dito sa pinag-aaralan natin na nawa, makultivate po yung heart natin na magkaroon tayo ng burden for the lost. Kumbaga, wag lang po tayo makontento na basta ako, Kristiyano na ako. Sila, kung ayaw nilang sumampalataya sa Panginoon, bahala na sila sa buhay nila. So, dapat po, ipanalangin natin na yung heart natin, magkaroon ng genuine concern, genuine burden na, Lord, sana maligtas din sila. Sana kahabagan nyo rin po sila. So, ano po yung makikita natin dito? Doon po sa Romans chapter 9, 4-5, makikita natin na ipinakita dito ni Apostle Paul yung mga pribileyo ng mga Israelita. Dito mas nakakalungkot po no? Kasi inilista dito ni Apostle Paul yung mga pribileyo nila at hina-highlight niya yung special na role na meron sila sa pagligtas ng Panginoon. So, they were given the law, the covenants, the promises, and from them came the Messiah. So, sa lahi ng Israelita nagmula ang ating Panginoon. Pero, despite these blessings, many of them still rejected Jesus. So, this points to the reality that spiritual privileges alone are not enough for salvation. Faith in Christ is essential. So, yun po, no? Ito, isa pong rebuke sa atin na hindi nangangahulugan po na tayo ay maalam sa Bible, marami po tayong alam. Although, hindi po tayo anti-intellectual na dapat hindi tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi po yun ang sinasabi natin. Kailangan po natin mag-aral ng salita ng Diyos. Pero, yung head knowledge lang po, ng kung ano ang tungkol sa Panginoon, hindi po yun ang nakapagliligtas. Marahil, sinasabi natin, na-enjoy natin yung spiritual privileges, tayo ay nakakasamba, nakapag-aral ng salita ng Panginoon. Pero nakita po natin yung mga Israelita, ganun din. Nasa kanila yung mga pangako, nasa kanila yung kautusan, nasa kanila yung mga covenant, pero
na-stumble po sila kay Christ. Hindi nila matanggap na ang daan sa kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo at pananampalataya sa Kanya. Ang lagi po nilang iniisip, ang nasa isip nila, ang daan sa kaligtasan ay true law, yung pagsunod sa kautusan. Which is yun po yung sa preaching kanina na yung mga anak ng pagkaalipin, sila ay naniniwala na yung mag-justify sa kanila ay yung law. So yung lahi na yon, continuously, pinagtatrabahuhan nila yung kanilang kaligtasan, which is hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo po ng Biblia ay yung righteousness from Christ by faith alone is grace, at yun po ang nagliligtas sa isang mananampalataya. So, dito po nakita natin na Paul's burden reflects his understanding that external privileges must be coupled with faith. So, sabi po doon sa John chapter 1 verse 11, He came to His own, but His own did not receive Him. So yun nga po, despite the abundant spiritual privileges of Israel enjoyed, many still failed to receive the Messiah when He came. Kasi nga po, hindi sila makapaniwala na hindi nila pinanampalatayanan na ang Panginoon ang tanging daan lamang sa kaligtasan. So unawa tayo rin po na enjoy natin yung mga spiritual privileges. Wag po natin tingnan yon bilang isang daan para sa kaligtasan. Hindi po yung pag-attend natin sa church, hindi po yung pagbabasa natin ng Biblia, pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Hindi po yun ang daan para sa kaligtasan. Mainam po yun. Yun po ang magiging resulta pag tayo ay nasa Panginoon, pag inilagay natin ang pananampalataya sa Panginoon. Pero po, hindi yun ang nagliligtas sa atin. Ang nagliligtas lamang po sa atin ay pananampalataya kay Kristo Jesus. So ano pa pong makikita natin? Gaya nga po ng binanggit ko kanina, yung matinding pagmamahal ni Apostle Paul sa mga kalahi niya na wala sa Panginoon, ay nandoon yung matinding pagkalungkot niya. Diba sabi nga po doon, walang humpay na kirot sa kanyang puso. Pero hindi po siya nagtapos doon. Hindi po siya nalungkot lang, tapos wala na siyang ginawa. So, Paul's sorrow is not passive. It is coupled with a heart that intercedes for his people. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 1, ano po yung sinabi ni Apostle Paul dito? That his heart's desire and prayer, take note po, yung desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. So yung kanya pong kalungkutan, yung kanyang matinding kalungkutan, it motivates or it moves him to prayer, which is an essential response for believers who are burdened for the lost. So yun daw po yung dapat maging tugon natin, na kung tayo ay may burden o merong puso na nabibigatan para sa mga makasalanan na wala kay Kristo, dapat po it moves us o kilusin tayo nito para manalangin na sila din man ay maligtas. Di ba po? Napakaganda po. Instead na, kasi po dapat po ma-realize natin most of the time, or if not, patawarin tayo ng Panginoon kasi minsan po parang masyado tayong eccentric, meaning lagi tayong nakatingin sa ating sarili na nakakalimutan nating ipanalangin yung iba, especially sa kaligtasan. Kaya nga po, maganda talaga yung sa prayer meeting po na ginagawa natin, no? Lahat po ng prayer items, inilista natin. Tapos sa huli po, ay pinapanalangin po yung kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Kasi yun po talaga yung dapat maging response natin bilang may mga burden sa ating hearts sa mga hindi pa naliligtas, no? Hindi lamang po tayo dapat nalulungkot, hindi po lamang tayo dapat in-express natin pagkalungkot natin, pero dapat po may ginagawa rin tayo, at yung gagawin po natin ay we should actively pray for the salvation of others. So,
kung meron po tayong kalungkutan na iyon para sa ating mahal sa buhay, wag po tayong tumigil sa pananalangin. Kulang po yung nalungkot lang tayo na sana maligtas siya. Sana siya rin maligtas. Yung kapatid ko na wala pa sa Panginoon, sana maligtas din. Ipanalangin po natin sila. Ituon po natin sila sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya lamang po ang nagliligtas. At yun po yung panghuli nating puntos na si Hesukristo, siya po yung ultimate hope natin. Yun yung makita natin sa Romans 9 verse 5 na dito po si Apostle Paul, siya ay nagre-remind ng pagka-supremacy ng ating Panginoon na siya yung ultimate hope natin. From Israel came the Messiah who is God over all. Sabi doon, though many in Israel rejected Him, Christ remains the hope for both Jews and Gentiles alike. Paul's focus on Jesus is a reminder that while we may grieve for those who are lost, the ultimate solution lies in pointing them to Christ. Napakaganda po, no? Sabi doon, yung naging, kahit nandun po yung pagkalungkot ni Apostol Pablo, nandun po yung pananalangin niya, pero ito po, nire-remind tayo na kay Kristo po tayo dapat focus. Na bagamat tayo po ay nalulungkot para sa mga hindi paligtas, ang pinakasolusyon o ang pinakadaan para sila ay maligtas ay ituro sila sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang po, wala pong ibang pwedeng maging solusyon. Wala pong ibang pwedeng maging paraan kundi ituon sila o ituro sila sa ating Panginoon. Kaya lagi po nating ipanalangin sa Panginoon bukod sa sila ay makakilala sa Panginoon, nabigyan din po tayo ng Panginoon ng puso, ng pagkakataon na maibahagi sa kanila yung ebanghelyo. No, dapat po lagi tayong naghahanap ng pagkakataon na ma-share sa kanila yung gospel. Kasi sabi nga po ni Tatay Nemen kanina, hindi niya alam kung kailan siya kukunin ng Panginoon. At totoo po yun sa ating lahat. Matanda o bata, hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. So, bawat pagkakataon po na meron tayo, dapat po, yung mga wala pa sa Panginoon na ating mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak, may share po natin yung gospel. Wag po tayong maging, sabihin natin, yun nga po, wag po tayong laging maging, for the lack of better term, para maging madamot sa mga unbeliever na iniitsapwera natin sa kanila. Kaya nga po tayo, sa totoo lang po, kaya nga po tayo naririto pa sa mundong ito para po ibahagi pa ang pagligtas ng Panginoon sa mga ibang tupa pa ng Panginoon na wala pa sa kanyang kawan. Kasi sa totoo lang po, di ba? Mas masarap naman po talagang makapiling na ang Panginoon. Mas mainam talaga na nasa sa presensya niya. Pero kung tatanungin po natin ang ating sarili, bakit kaya ang Panginoon binibigyan pa ako ng buhay, sinusustain pa ako sa mundong ito? Kasi po, meron pa po siyang ipinapagawa sa atin. Which is, tayo po ay maging ilaw ng sanlibutan ito. Tayo po ay maging instrumento niya upang lalo pa pong lumaganap yung kanyang ebanghelyo, yung kanyang pagliligtas. So nawa, yung pong ating makita ngayon sa lahat po ng ating pinag-aralan, again, i-cultivate po natin yung ating mga puso na magkaroon po tayo ng burden for the unsaved, for the unbelievers. Magkaroon po tayo ng deep concern sa kanila. At pangalawa po, manalangin tayo with passion para sa kanila. Wag lang po tayong malungkot. Hindi lamang po yun na malungkot tayo, but mag-intercede po tayo para sa kanila na, Panginoon,
Ako po, di ko alam kung kaya ko ipanalangin na Panginoon. Kahit ako na lang pong mapunta sa impyerno, pero maligtas sila. Pero yun po yung naging prayer niya eh. Pati ni Moses. Pero nandun po yung passion nila na, Panginoon, iligtas nyo rin po sila. Wag lamang po ako yung magkaroon ng peace with you. Pero sila din naman pong mga wala pa sa inyo. Mahabag po kayo sa Kanya. Wag pahabag po kayo sa kanila. Wag nyo po silang lagpasan. Wag nyo po silang pabayaan na manatili sa kawalan ng pananampalataya. At syempre rin po, maganda ma-recognize din natin yung ating mga pribileyo, no? Na we should reflect on our spiritual privileges na meron tayo sa ating Panginoon. But also, we also need to remember na yung mga pribileyong mga yon ay hindi po nakapagliligtas. Pananampalataya lang po sa ating Panginoong Jesucristo ang nakapagliligtas at we need to share that to others din po. So, yun lamang po, no, na ipanalangin po natin na bigyan tayo ng puso na katulad ng kay Apostol Paul, puso na nababasag sa mga taong wala pa sa Panginoon, puso na mananalangin para sa kanila, puso na magpapasalamat sa Panginoon, at magkaroon tayo ng passion na talagang wag tumigil, wag sumuko, no? Hindi po natin kailangang hintayin. Hindi po tayo pwedeng maging passive na ay hindi pa kasi sa nakakilala. In God's time, makakilala din yan. Hintayin lang natin. Totoo po, naghihintay tayo, pero hindi nangangahulugan na wala tayong gagawin. Na hindi natin sila, sabi ko nga po kanina, ipapanalangin, hindi natin sila hihimukin. Kasi minsan po meron tayong tendency na gano'n eh, na siguro hindi pa yung kinikilos ang Panginoon, kaya hayaan mo muna kung ayaw niya magsimba. Hayaan mo siya, wag mo siyang pilitin, pero hindi po. Lalo na po kung tayo ay merong authority sa kanila, kailangan po nandun yung paghihimok natin. Dahil alam po natin, yun ang gusto ng Panginoon na sila din man ay maligtas. Kaya wag po tayong maging passive. Ihingi po natin ng tawad sa Panginoon yung minsan pagiging passive natin na porket tayo okay na, wala na tayong pakialam sa iba. So, nahamon po tayo sa pag-aaral ng salita sa ating pagbubulay ngayon na magkaroon po tayo ng puso na nababurden sa mga unbelievers. Wag po tayong maging, sabihin natin, bato pagdating sa kanila. Marahil po, hindi maganda yung pakitungo nila sa atin, napakahirap nilang mahalin. Pero yung ultimate expression of love po para sa kanila is to share the gospel to them. At wag po natin silang sukuan. Kasi hindi po natin silang pwedeng i-judge na, unbeliever yan, kambing yan, hindi na yan makakilala sa Panginoon. Hindi po natin alam yon. Ang Diyos po ang nagliligtas, ang Diyos lamang po ang tumatawag. Ang Diyos po ang nag-e-elect. So, ang tanging responsibilidad lang po natin ay manalangin at ipalaganap ang Ebanghelyo. So, wag po natin kagad silang husgahan, no? Na kaya kasi ganyan yan. Wala na talaga yan. Unbeliever kasi. Hindi po. Baguhin na, sana po, ipanalangin natin na baguhin ng Diyos yung puso natin na magkaroon tayo ng puso na maayos sa harapan nila. No po, kasi di ba nga po nababasa din natin sa Facebook na pagdating sa langit, yung mga ine-expect mong hindi nasa langit, yung pala yung nasa langit. Tapos yung mga ine-expect mong nasa langit, wala pala doon. So hindi po natin alam ang plano ng Diyos sa bawat isa. Kaya dapat po maging maingat tayo sa pagja-judge. At di lamang po sa mga unbelievers, kahit po sa mga sabihin natin sa mga kapatiran natin o kahit sinong pumahal sa buhay natin na tila na wala sa Panginoon, hindi po natin sila pwedeng sabihin, ay wala na yan, hindi na yan makakabalik. Hindi po. Kasi po, ang Panginoon is also a God of forgiveness at siya po ang nagre-restore sa bawat isa. So, yun lamang po. Meron po bang gustong magdagdag or magbigay po ng kanilang insights?
So, ano rin po, no? Parang etong Romans chapter 9, lagi natin tinitingnan ito bilang key chapter for sovereignty of God, no? Sa pagdating sa salvation. Pero yung 1 to 5, madalas nating nalalakdawan, pero nakita natin, no? Yung ganun pala yung puso ni Apostle Paul, no? Nasabi niya, kung pwedeng siya na lang ang ma-cut off para lang maligtas yung kanyang mga kalahi, gagawin niya. Pero dahil alam niya, ang Panginoon ng sovereign pa rin, pinagpapasa Diyos niya. Pero nakita natin yung heart niya. So nawa, magkaroon din po tayo ng ganung heart. Sige po, meron pong gustong magbigay ng kanilang, o mag-share po ng kanilang insights. Or meron po bang gusto magtanong? So, sana po, pag-uwi natin mamaya. Ay, sige po, tatay. Ito, no? Kasi based sa nangyayari sa ating bansa, maraming issue. Opo. Bilang mga Kristiyano, nakita lang sa Facebook, kung ano nung balita, kakuha ng bawas pantry, nagkakanta ng kasiraan. Ano ba dapat natin gagawin? Dapat ba natin patutan o dapat ba natin gawin bagay na mabuti? Siguro po ang pinakamagandang ang sa akin po, doon po tayo sa sinabi ng salita ng Diyos sa may Colossians, no? I think Philippians po, no? Yung whatever is honorable, whatever is pure, doon po natin iset yung mind natin, yung mind of Christ, meaning yung appropriate response po sa mga ganon is tatanungin po natin sarili natin, ito bang magiging response ko, ito ba ay pure? Ito ba ay ikalulugod ng Diyos? Ito ba ay makaka-edify? O ito ba ay lalong maghahatid ng division, lalong maghahatid ng, sabi natin, ng kasiraan? At higit sa lahat, ito ba ay maghahatid ng kapulaan sa aking Panginoon? So, doon po sa mga tanong na iyon, mas mabuti na lang po na manahimik at ipag-pray. Siyempre po, ang exception is kung makita natin blatantly o meaning hayag-hayagan ay inalipusta o hinahamak ang ating Panginoon, hindi po tayo pwedeng maging tahimik doon. Di ba po, kung ang ating Panginoon ay inuyurakan, no? Hindi po tayo pwedeng hindi magsawalang kibo sa ganun. Pero po, gagawin pa rin natin yon sa paraan na hindi tayo magkakasala. Kaya nga po, be angry but do not sin. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. So, pwede po tayong magalit kasi ang Diyos galit din po sa kamalian eh. Dahil mahal niya yung kabanalan niya, galit siya sa kasalanan. So, talagang nandoon yung normal na reaction na magalit, lalo na kung hinuyurakan o inaalipos ang ating Panginoon. Kasi meron po tayong zile, meron tayong sigasig. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Ang ano pong ginawa niya sa templo, pinagbabagsak niya yung mga nagtitinda roon. Di ba po? Kasi nandun yung zeal niya eh. Pero kung pagdating naman po sa usapin ng mga politikal, pagdating po sa usapin ng mga bagay na sabihin nating secular, mas mabuti po siguro na i-practice natin yun nga po yung makakristyanong pag-iisip na kung ano yung pure at honorable, ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, yun po yung gawin natin. Kasi alam naman po natin na wala tayong, yun nga, tulad nga po sinabi sa preaching kanina, hindi na tayo maintindihan eh. Hindi na maintindihan yung convictions natin, yung moralidad natin. Hindi na maintindihan yun. So, usapin na lang po ng LGBT, di ba? Di ba? Love is love daw. God is love. Oh.
Pero hindi na naiintindihan na yung love doon, sabi nga kanina, it rejoices in the truth. So kung wala ka sa truth, hindi love yun. So, yun po. Pero dapat talaga may discernment and may pagpipigil sa sarili. At at the same time po, sabi nga dun sabi rin po ng salita ng Diyos, we should be quick to listen but slow to speak. So, minsan pag-aaralan mo natin kung anong sasabihin natin kasi minsan mabilis tayo biglang mag-react eh. Opo, nakakadala po talaga eh. Kaya minsan iniiwasan ko na lang din po mag-Facebook eh. Kasi mas lalo po niyang parang finifeed yung natin, yung damdamin natin. Parang ine-entice tayo na maging apektado. Pero yun nga po, kung ang salita ng Diyos ang pagbabatayan natin, hindi na po tayo surprise kung bakit nagkakaganon. Di ba po, alam natin, pasama ng pasama ang mundo, pabulok ng pabulok ang mundo. So, lahat na nangyari, hindi na po tayo surprise. Pero, hindi po nangangulugan na hindi natin babantayan yung katotohanan. Pag yung truth na yung ina-attack tungkol sa pananampalataya natin, kailangan manindigan tayo doon. Naalala ko nga po may boss ko yun dati, sa dati kong kumpanya, siya, INC. So, nag-post siya about kay Christ. So, talagang respectfully, sinagot ko siya na ang post kasi niya parang si Christ, hindi God. So, inaano niya na hindi si Christ yung way of salvation. So, talagang sinagot ko siya. Kasi, saka, in a way, binobroadcast niya yun eh. Binobroadcast niya yung mali. So, kailangan alam mo na yung mali na yun, kumbaga, daming yun eh. Ibig sabihin, destroy ng kaluluwa yun. Lalo na kung medyo influential ka. So, hindi mo pwedeng palagpasin yun. And, ayun po, so far naman, sa lahat ng mga sinagot ko sa Facebook, wala naman nag-react ng violently. Kasi syempre din po, depende rin yan sa, sa kung paano mo i-approach eh. Hindi ka kasi pwede mag-approach na parang ipapakita mo na mas magaling ako kaysa sa'yo. Doon kasi nagkakaroon ng conflict eh. Parang ang magiging approach mo lang talaga dapat, ito po kasi yung sinasabi ng salita ng Diyos eh. Hindi ka pwede maging subjective, dapat lagang objective pagdating sa mga ganong bagay. Tulad kahapon, may nag-post, office mate ko naman sa 3M. So, sabi niya, kasi birthday niya, tapos sabi niya, parang, Lord, hayaan niyo, Lord, magpapakabait po ako para mapunta rin ako sa langit. So, binati ko siya, happy birthday. Sabi ko, yung salvation, gift ni God yan. Ayan. It's not by our good works. Ang sabi sa Acts 31 yata na, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So, you need to repent and believe. Pero syempre, yung believe doon, kaya ka mananampalataya is, ang Ama muna ang kumilos sa'yo, niregenerate ka muna, binorn again ka muna, kaya ka sasampalataya sa Kanya. So, palaging sa Diyos pa rin lahat eh, kasi salvation is from the Lord talaga. Yes po, Brother Mark. Opo. 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 Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. So, ang takeaway doon na kailangan natin malaman, we must give account. Hindi siya optional. Kaya tayo, it's a must. We must give account. Ibig sabihin, talagang ang Panginoon, sovereign siya. In a sense na nakikita natin, may mga event na delayed before
eyes of everyone, yung mga napapublic. Pero hindi ibig sabihin just because sila lang yung na-expose, yung absuelto na tayo. So ang tatandaan natin dito is we will give account to Him. Opo. Sabi na, nothing is hidden from His sight. And from this, segue ko na rin na from sa 12, ito talaga, for the Word of God is alive and active. Ito pong topic natin ngayon, matawarin tayo ng Panginoon, pero ako po, Gilnes Church po, na yun po kasi yung simula nung na-report talaga tayo, may tendency talaga tayo na ang magiging thinking natin, hindi pa talaga kasi kinikilos ang Panginoon para tayo, kaya hindi ako makapag-get ka kasi siya naman yung sovereign. So, Gilnes Church po tayo sa ganitong bagay. Kaya, salamat sa character ng Bible na sabi nga it is for rebuking, for instruction, for correction. So, totoo po talaga na kinokorek tayo ng Bible at progressively, tinukonform na tayo to the image of the Son. Totoo po ang Bible. Kaya kung ganito ang mga nangyayari, it's because the Bible is true. And salamat sa Panginoon dahil dumako tayo na napaintulutan ng Diyos na nandito tayo ngayon, nakakakinig tayo ng salita niya na kapag tinignan natin, it should reflect who we really are and kung ano pa yung mga bagay na nais na Panginoon nangyayari sa atin. Kaya na po kailangan talaga natin din na hindi sa walang bahala yung mga mahalala, especially yung mga mahalala sa buhay na hindi pa talaga ligtas. It should make our hearts beat for them na hindi pa sila nagagaling lang po namin kagabi sa celebration of prayer. Naaalala ko po sila itong mga pag-aaral, pati yung mga dati namin mga kasama. Naaalala, God will bring them into your remembrance. Ibig sabihin talagang din pinakasunod. Matalangin mo sa mga Opo. Nakita kayo na yun. Wow, wag ko lang parang kasi yung mga pagkakataon na ako pwede mo lang ma-share yung pero yun nga po, sa rin sa panalangin natin na kapag pinapanalangin natin sila, panalangin din natin sa sarili natin, ibigay sa atin ng Panginoon yung lakas ng loob na share talaga sa kanila. Opo. With the intentionality na, ito kasi yung word of God sabi sa akin, pinupamit tayo ng word of God sa ganun mga. Opo. Salamat sa pagtutuloy ng word of God. Opo. Purihin po ang Diyos. Sige po, Sister Vivette. Opo. Opo. Amen po. Opo. Opo, amen po. Tama po yun. Alam niyo po, kung magbabasa kayo ng mga ibang testimony, meron pong iba, 20 years pinanalangin bago nakakilala sa Panginoon. So wala pong imposible sa Panginoon. Wag lang po tayong manghinawa na manalangin po sa kanila. Sige po.
Opo. Kahit sa ibang pamamaraan, ay ginamit sila ng Panginoon para ma-share yung gospel. Naalala ko lang kasi yung mga nag-share ng gospel sa bus, sa kalye, tapos sa palengke. So, ibig sabihin, masasabi rin natin na sila rin somehow, ginagamit rin ng Panginoon para ma-share yung gospel. Sabi kasi dun sa Philippians po, no, kasi yung isa, whether in pretense or in selfish gains, he will rejoice kasi the gospel is still being preached kahit out of jealousy or envy. Di ba? Yun po yung sinabi ni Apostle Paul doon. So, totoo po yun na ang sabi nga po, yung salita ng Diyos kasi it's a fragrance for those that have life and ano sabi nun? Parang twofold po kasi lagi ang gospel eh. Isang salvation, pero isa judgment. Kasi regardless, kahit yung mga nagpipreach po na iyon, may nakarinig, ngayon, sila ngayon mga nakarinig, wala silang excuse na hindi nila narinig yung ebanghelyo. At kung pakikinggan natin yung kanilang mga ipinapangaral, very, payak lang naman eh. Payak, very simple na si Kristo ang kaligtasan. So in a way po, talagang ginagamit din ng Diyos yun para sabihin na Christ is only the way, the truth, and the life. So tama po yung ginagamit din sila ng Diyos. Kasi hindi natin talaga maaarok yung kilos ng Panginoon eh. Yung kung paano niya ino-ordain lahat na even yung, sabi nga, you meant it for evil but God meant it for good. Ganun siya ganun siya kagaling eh. Kaya etong mga to, kahit hindi talaga siguro marahil ginagawa nila out of compensation, out of fame or fortune. Pero nandun pa rin yung basic truth na Christ is the way to salvation. Although, again, yun nga po, babalansehin natin siya na may sinabi rin naman yung mga Bible na mga false prophets na kailangan mag-ingat tayo sa kanila. So, at the end of the day, nandun din yung kilos ng Panginoon na pinapagana natin yung salita niya kahit sa mga ibang ito na marahil ay false prophet, pero di nangangahulugan na sila absuelto sila. I-judge din sila ng Panginoon kasi pine-perverse nila yung truth ng Panginoon eh, on some matters. Pero yun po, tama, ginagamit din sila ng Diyos dahil at the end of the day, all things work together sa kalooban ng Diyos. So, okay po, salamat po sa inyong mga insights. Tayo po ay manalangin na at mag-lunch na po tayo. Ama namin Diyos na banal, kami po ay muli lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat kami, Ama, at Lord, humingi po kami ng tawad dahil sa maraming pagkakataon yung puso po namin ay hindi katulad ng kay Apostol Paul na meron po siyang malalim na concern sa mga unbelievers. Madalas po, hindi po namin na ipapanalangin yung aming mga kamag-anak, mahal sa buhay, na wala pang pananampalataya sa inyo kasi minsan po nagiging mataas po yung tingin namin sa aming sarili at iniisip namin sila ay nasa mas mababang level at hindi po namin sila binibigyan ng importansya. Patawarin niyo po kami, Ama. Tulungan niyo po kami, Lord. I-cultivate niyo po yung heart namin na magkaroon po kami ng genuine concern sa mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan na wala pa po sa inyo, na lagi po namin silang ipanalangin, na magkaroon po kami ng kalungkutan, Panginoon, na wala pa sa inyo, at ma-rebuke kami, at lalo po namin silang iiyak sa inyo, Ama, na kahabagan nyo rin po sila, at makatagpo rin po sila ng kaligtasan. Tulungan niyo po kami palagi na magkaroon ng kapakumbabaan, na makita po namin ang aming sarili bilang inyong mga kinahabagan lamang, at wala po kaming ipagmamalaki. Lahat po kami ay parehas na pulubi lamang sa inyong harapan na humihingi ng inyong awa at habag. Kaya, Panginoon,
nawa ay kilusin niyo po at baguhin ang aming mga puso. Salamat po sa inyong mga katotohanan. At dalangin din po namin ang aming mga pagkain na pagsasalu-saluhan. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong probidensya, sa inyong pag-sustain sa amin. Basbasan niyo po ang mga pagkain na ito at nawa ay kayo lamang ang mabigyan ng kaluwalhatian sa aming gagawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po.